mga ka-DVV at mga ka-friendship. It's another blessed day para sa ating lahat. Kumusta ang araw? Kumusta ang gising mo? At higit sa lahat, kumusta ang pagtitake mo ng vitamin sa araw-araw nating daily vitamin vlog? Nawa ay lalo kang pinalalakas at nakatutulong itong ating daily vitamin para sa iyong spiritual na pamumuhay. And of course, syempre hindi lamang sa vitamin tayo nakarely, kundi kailangan din habang nagtitake ka ng vitamin, dapat meron ka ring exercise. At ang ating exercise, syempre dapat ina-apply natin yung ating mga Word of God, yung mga salita ng Diyos at mensaheng natututunan natin. Ito yung mga bitaminang nagpapalakas sa atin, pero kailangan natin exercise para magampanan natin, para ma-execute natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. At nawa ay sa bawat paggising mo, sa umaga pa lang, sa pagdilat mo, ay una mong ginagawa ay batiin si Lord at nauna mo na siyang kausapin sa panalangin at nasasanay ka na magkaroon ng devotional time para sa Kanya, para personal mo siyang nakakausap at nasasabi mo lahat ng mga gusto mong sabihin para sa Kanya. So, kung nakapag-pray ka na sa umagang ito, tayo nang bumunot ng Word of God para sa bitamina mo sa araw na ito. Lord, ano bang nais mong ipangusap sa aming mga buhay sa araw na ito? Kayo na pong bahalang humipo sa aming puso at kaluluwa para maunawaan namin ang salita mo. And for the word of the Lord para sa araw na ito ay galing sa Psalm 103 verse 2 to 3. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. Sa pagkakabasa ng Word of God sa araw na ito, naalala kong bigla yung Matthew 22 verse 37. Ang sabi ni Jesus doon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Pero sa word na ating binasa ngayong araw nito, itong verse na ito, ine-emphasize niya yung kahalagahan ng pagpupuri ng ating kaluluwa. At napaka-importante na when we praise the Lord, when we worship Him, dapat involve yung ating kaluluwa. Actually, dapat involve naman talaga yung lahat. Yung ating puso, yung ating kaluluwa, yung ating isip. Ito yung mga mahalagang elemento ng ating pagsamba sa Kanya at kung paano tayo magpupuri sa ating Diyos na dapat ay ibinibigay natin sa Panginoon. Ibig sabihin, sa pagising mo pa lang sa umaga, ang unang-una mong ginagawa ay batiin ng Lord, i-greet mo si Lord at purihin mo siya sa Kanyang mga dakilang gawa sa buhay mo. Sa pamamagitan nito na ipapakita mo kung gaano mo ibinibigay ang iyong kaluluwa, ang iyong puso at isip para sa Kanya. Sapagkat sa una pa lang ay siya na kaagad ang iyong pinahahalagahan. Si Lord na agad ang una mong tinatawag sa paggising mo sa umaga. Gaya ng gustong sabihin ng sumulat na ito ng Psalm. Alam niyo naman, itong Book of Psalm ay isang aklat ng mga awit mula sa mga personal na karanasan ni King David sa kanyang buhay, mula sa pagiging ordinaryong tao niya hanggang sa pagiging hari niya. At yung mga battles niya, sa mga times of weakness niya, sa mga times of downfall niya, mga times of failures niya, dito niya inilagay, dito niya sinasabi sa mga awit niya na isinulat dito sa Book of Psalm. As we can see, even dito, si King David ini-encourage niya talaga tayo na lahat ng mga makababasa nitong aklat ng awit na ito ay sinasabi niya na kailangan nating ibigay yung ating buong kaluluwa para sa ating Diyos upang mas lalo nating maunawaan, lalo nating maranasan yung complete presence, yung glory ng Lord sa ating pang-araw-araw na buhay. Napakaganda na magbasa ng Word of God sa araw-araw, pero mahalagang kasama ng iyong puso at kaluluwa sa pagbubulay-bulay katulad ngayon ng ating daily vitamin. Mahalagang yung kaluluwa mo ngayon ay involved sa panonood mo at pakikinig dito sa ating mensahe ngayon. Napakahalaga at nakikita ng Lord ang iyong puso, ang iyong kaluluwa. Paano mo binigyan ng focus ang mensahe ng Panginoon na nangungusap ngayon sa puso mo? At ang pinakamaganda sa ating binasa ngayong araw, mga ka-friendship, sinasabi ng Panginoon dito sa ating word na may benefits, parang SSS, parang pag-ibig, parang GSIS lang, no? Ang ating relasyon sa Panginoon, kung tunay na ibinigay natin ang ating puso at kaluluwa at isip sa Kanya. Malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos na merong benepisyo tayong matatanggap mula sa ating Diyos. Nagpapakita lamang ito ng wagas na pagmamahal, katapatan,
at pangako ng Diyos sa kanyang mga anak na nagmamahal sa kanya. At itong mga benepisyong ito, hindi ito para sa lahat. Nang hindi lahat ng mga tao, hindi lahat ng mga Pilipino ay mayroong benepisyo. Hindi lahat may SSS. And para sa ating mga nagmamahal sa Diyos, mga nananampalataya, sumusunod sa kanyang mga salita, matik na mga ka-friendship, merong benepisyong nakalaan para sa iyo. Bakit hindi lahat may benepisyo? Sapagkat dito mismo sa word na ating binasa ngayon, sabi niya, "And forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases." Naniniwala ako ka-friendship na ang benepisyong ito ay makakamtan lamang, makukuha lamang nung mga taong nagbabalik loob, humihingi ng kapatawaran, nagsuko ng kanilang buhay, nagsuko ng kanilang mga kasalanan, at nanindigan sa pagkakaroon ng tunay at bagong relasyon para sa Diyos. Hindi lamang ito dahil may relihiyon ka, kapatid, ka-friendship, hindi ito tungkol sa iyong relihiyon. Ito'y tungkol sa iyong personal na relasyon sa Diyos. Ngayong umaga, ka-friendship, kumusta ang relasyon mo sa Diyos? Kumusta ang iyong puso, ang iyong kaluluwa, ang iyong isip para sa Panginoon? Ikaw ba'y buong araw mo, buong panahon mo, buong linggo mo, ay mas mahaba pa ang oras na nailalaan mo para sa Kanya? Ilang oras ba ang naibibigay mo para kay Lord, para kausapin mo siya, at para buksan ang Biblia para sa Kanyang mga salita? Gaano mo binibigay ang iyong puso at kaluluwa para sa ating Panginoon? Maaring very religious tayo, nagagawa natin yung mga iba't ibang activities sa simbahan, marami kang natutulungang tao, marami kang charitable works, maaaring marami kang church works o naatinan. Pero ka-friendship, ang pinag-uusapan natin dito ay yung sarili mo, ikaw at ang Diyos. Kumusta ang relasyon mo sa Panginoon? Mga ka-friendship, kung nakakaranas ka ng panghihina, kung nakakalimutan mo na magkaroon at maglaan ng oras para sa Kanya, ito na yung sandali na muli mong iparestore sa Diyos yung unang pag-ibig, yung init na yan. At kung hindi ka pa nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon, ka-friendship, ito yung araw na kailangan pag-isipan mo nang i-establish at magkaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. Sapagkat hindi natin alam ang panahon, hindi natin hawak ang bukas, napakaikli lamang ng buhay, ka-friendship. We don't know what will happen to us bukas, sa makalawa, sa susunod na linggo, kung magigising pa tayo. Ito ang araw na kailangan mong pagdesisyonan at pag-isipan kung paano mo ibibigay sa Diyos ang iyong buhay. At kung anuman ang mga pumipigil sa iyo, anuman ang mga regression mo, anuman ang mga nagiging hadlang sa sandaling ito, sa buhay mo, kung bakit natatakot ka, nahihiya kang lumapit sa Panginoon dahil sa nakaraan mo, dahil sa mga kasalanan mo, dahil sa mga kapalpakan mo sa buhay, ka-friendship, hindi na importante yon. Ang mahalaga sa paglapit mo sa Diyos, sa oras na ito, sa sandaling ito, ay maging bukas ang iyong puso at maging tapat ang mga sasabihin mo sa Kanya at magkaroon ng tunay na pagsisisi sa harapan ng Panginoon. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos. Right now, I want to pray for you, ka-friendship. Gusto kong idalangin ang iyong condition, ang iyong kalagayan. Gusto kong kumustahin ang iyong spiritual na relationship sa Lord. And at this moment, I want to pray for you. Lord, dinadalangin ko ang taong nanonood ngayon, ang mga taong nakikinig ngayon, nakapakinig ng mensahe mo ngayon sa Daily Vitamin Blood. And I pray for them, Lord, to all those who listens, to all those who hears and watch this video, that you touch them, Lord, in the power of your Holy Spirit, that you embrace them. Yung mga matatagal nang nawalay, matatagal nang nanlamig sa'yo, inilalapit ko sila sa'yo, Panginoon, nabigyan mo sila ng panibagong sigla. Muli mong i-restore, Lord, muli mo silang kausapin, muli kang magpadama ng yakap mo sa kanilang mga buhay. And I pray, Lord, na mag-fire up ang kanilang buhay, ang kanilang personal walk, personal relationship sa iyo, Lord. At pagalingin mo anumang kasalanan na nagiging hadlang sa puso nila. Dalangin ko ang kagalingan sa buhay nila at sa lahat ng mga taong nasa paligid nila. Salamat, Lord, sa sandaling ito. Itinataas kita, O Diyos, sa buhay naming lahat. In the name of Jesus. Amen. Ito lamang mga ka-friendship sa araw na ito at hanggang bukas muli dito sa ating Friendship Club channel sa Daily Vitamin Vlog, your daily Word of God, your daily vitamin.
Buhay ang Diyos sa pamamagitan mo, ka-friendship.